Provincial Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:00 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue ka concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita subong mga biyan sang Lunes, Hulyo 14, 2025. Sa kinaandan mga biyan akong inyo alagad, Marian Grace Aranyata, and welcome na no sa pagpangalagad naton diri sa programa Balita Sosyal subong nga Lunes nga edisyon. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon no, madamo-damo kita sa mga topiko nga aton nga mag-istoryahan sa aton nga pagpangalagad. And of course, mga beno, may mga bisita makita nga makaukod subong nga Lunes. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan, sa mga nakatune in na sa 585 AM, at syempre no, sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mga biyan ka mainit nga hapon sa aton nga tanak. Mayong hapon no, sa aton nga mga kauturan no, sa mga merkado publiko, sa aton nga mga taxi driver, jeepney driver, sa tricycle driver naton, sa mga traffic aids naton, mga street sweeper. Sabay pa no nga ti naga pasilong no sa amo siningati on bagod mainit mga biyan sa gwa. And of course, no, hindi pagkalimtan nga mag-inom sang inyo nga tubig. Maayong aga, maayong hapon, kag maayong gabi man sa aton nga mga overseas Filipino worker, mga bahin sang kalibutan. I hope no nga safe ka mo no wherever you are. Ulmo naton mga biyano ang inyong pagkamis diri sa aton sa Pilipinas or diri sa aton sa Western Visayas pinaagi sa aton nga programa. Mga biyan, as mentioned, no, kaina, jampa kita sa kung nga Lunes. Hindi na natin mga biyan pagpadugay. Recently, mga biyan, no, nag-anunsyo ang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga may ara na kita mga biyan sa bago mga pinuno no, sa aton nga regional office. We are excited mga biyan. At the same time, no privilege na makaupod naton subong nga hapon ang aton nga OIC Regional Director sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6, si Sir Joselito Estember. Siguro mga abyan no, familiar ka mo no sa pangalan no or kay Sir Joselito Estember, bangod nga ti antis mga abyan no nga nag or antis gin-appoint no bilang OIC Regional Director si Sir Joselito Estember. Nag-serve man ini siya mga abyan bilang Assistant Regional Director. Gani mga abyan, yari na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita subong nga hapon ang aton bag-o nga OIC Regional Director sa DSWD6 si Sir Joselito Estember. RD, maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon sa imo Ma'am Grace, tag sa imo tagpalamati sa Facebook Live.
subong man sa aton mga OFW subong tune in gid sa imo nga matakom nga programa. Yes. RD, thank you so much no for saying yes nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo no, and at the same time balaan namon no sako ikaw no, madamo pa ikaw sa dapat ubrahon no bilang pag-una ton nga regional director dira sa DSWD. Pero RD, una sa tanan no, pwede mo bala no mapakilalang imo kaugalingon no, or pwede mo bala istorya sa amon no, ano na ikaw kadugay nga nagpangalaga no sa aton nga DSWD no antes ikaw gin-appoint no bilang regional director? Yeah, mayong hapon no sa aton nga tanan, especially sa aton mga Ilonggo nga nagpalamatigid subong nga sa aton. By the way, ako gali si Joselito or Torlitz Istamber, ang inyong social worker. 15 years na ako no sa DSWD. I started as technical staff, then gamay-gamay nga ako nagiging focal person, supervisors, and last 2 years ago, no, almost 3 years, nagiging assistant regional director ako for administration. And sa subong ako anay ang temporaryo na magiging officer in charge sa DSWD Field Office diri sa Western Visayas naton. Ini man tungod sa mando sang aton nga Secretary Rex Gatchalian, nga amon nga regional director, pinalangga man namon nga regional director si Alwin Oraso. May dako nga appeal no dito sa aton sa Negros Island region so RD, no, ang ini nga appointment nimo bilang OIC Regional Director, were you expecting this nga ikaw ang ibutang bilang OIC RD naton? Actually, bilang Assistant Regional Director, no, ginaparigdi kami as always, just in case may mga movement sa aton opisina, kami mag-step up, no, tungod na kami ang next in rank, no. Yes. Pero syempre hindi man namin gina-expect because we're expecting actually someone, but since na kami nga mga organic sa DSWD, we are expecting to step up sa ambon man yung mga panglubrahon diri sa departamento. Yes. RD, no, isa kita sa mga nalipay masasini nga appointment nimo, and I'm sure no dira sa aton nga regional office no madamo man ang nalipay kiti hambagan ni nila no your years of dedication no kag ang imo no nga attitude mabuot nga isa no ka social worker dira sa DSWD no, dako gid nga bagay no para sa ila nga ikaw ang gimbutang dira nato no nga regional director sa DSWD. Pero RD, no, antes ikaw no nangin regional director, bali ARD ikaw for operations or administration? Ako galing ma'am, ARD for administration, in charge ng general services and support sang regional office 6, no. So bali kaupod ko ang akong mga divisionship and HR and the same time sa administrative support. So for 2 years dira ako na-assign as EID for administration to support the operations ng amon na opisina. Yes. You've mentioned kay RD no, social worker. Ikaw bali amo gini siya ang gintapusan mo RD bilang isa ka social worker. Tama po ma'am, no. Isa gid ako ka social workers, and I guess I'm very fit indeed no sa social welfare because halin sa una passion ko man actually bilang tigado man nga magbulig man sa pareho ko man nga pigado. So ina motivation ko man nga padayon mabuligan ang kaupod ko man nga mga pigado nga siyempre mangat-angat man sa pagpangapi. Yes. And bilang bagong OIC Regional Director dira RD sa DSWD6 no, ano bala ang vision mo no sa imo nga termino bilang Regional Director sa DSWD6? Siyempre ang vision ko naka-anchor ini no sa vision man sang aton Secretary Rex Gatchalian, which is aim no to bring social protection closer sa mga tao. But silingon, gusto naton ipalapit, and when in fact may mga series of engagement na kita na ang iban ng mga programa naton idalo naton sa mga local government unit, no, ipalapit naton sa tao ang serbisyo, especially ang mga basic services gid no sa DSWD. And actually no kami sa part dira ang paghatag sang protection, in the same time paghatag sang in terms of kalamidad. Yes. May na-preposition na kami no ng mga family food pack sa mga local government unit naton, kung sa diin madali na ilang ma-access. So isa na siya sa mga ginaunaan ay subong sa atong opisina nga na-ensure nga mapadasig no, ang basic na serbisyo
kay tisubong ari kita sa panahon sa tigululan. Yes. So kinahanglan ang serbisyo sa tao para gid sa tao. So ang nadali sa vision ko nga later on in coordination with the local government unit, maka-open kita no sa mga direct offices sa mga strategic na lugar para at least ang atong mga serbisyo hindi lang ma-centralize sa mga syudad Yes. o sa highly urbanized city, kundi sa mga cluster municipalities o mga distrito kung sa diin mapalapit na gid ang serbisyo sa tao. Yes, and looking forward Ardino sa plano mo no to put up no sang kumbaga field office or satellite offices ang DSWD no per district or per cluster municipalities para nga di sakto hindi nakikinahanglan pa nga magbiyahe no magasto every time no nga magkadto diri sa aton man nga field office sa syudad sang Iloilo. Pero Ardino kada miara bag-o no nga mga head no sa isa ka opisina, syempre ginalauman sang mga empleyado dira may mga major reforms o mga pagbag-o. Ikaw may ara ka na bala na patuman or ginaplano nga ipatuman subong nga semana nga mga major reforms o innovations nga pagadalon mo dira aside syempre no sa mention mo kaina nga pag-put up no sang strategic location for our satellite office ang DSWD. Actually, status ko lang ang atong subong workforce, no, structure natin because I believe no ang akon nga mga corporate nga mga angels and red best, padayon sila nagaserbisyo, no. In fact, we're very proud sa DSWD Field Office 6, isa kami sa mga performing region. Yes. So, ano na gina-maintain din namon, no, ang klase sa paghimanwa, ang klase sa serbisyo, especially na sa aton nga mga pumunuyo diri sa Western Visayas in favor sa mga Ilonggos naton diri sa Western Visayas. So, kami tanan trabaho, so tanan nga mga unit, divisions, and support offices ng DSWD, status quo ang among level because nakita man namon nga very productive man subong ang ilang mga approach. So siguro madugang-dugangan lang kami because of the strategy gani nga siling ko gani nga ipalapit ang serbisyo pero subong ginaistoryahan lang na sa management level para among gid nga may pabatsyag sa mga Ilonggos nato nga mapalapit gid ang serbisyo para sa ila. When in fact na Ma'am Grace, we have the new program ang pag-abot kung nakita nato no ang reach out ng pag-abot isa pa ni siya sa ginantaw namon subong innovative program ni Secretary because we wanted no ang aton nga mga dignified nga mga tao sa mga major cities or highly urbanized cities or sa mga municipalities. Wala nakita sa mga supposed to be makita ng mga tao nag-a-star sa dalang tulay, nag-a-star sa dalan. So muna siyang sa mga fokusan namon no urgent instruction ina ni Secretary nga kinahanglan ipon out sila sa dalan para maging dignified man ang ila na pagkatao. Siguro may mga proseso lang kami nga ginaayon subong with the local government unit so kinahanglan namon inaayuson. So kabay pa nga mapadasig namon kag pakita man sa publiko no na ang aragal iho sa dalan naton maamo magid sang DSWD. Yes. And Ardino, isa sa mga or pilano sa mga flagship programs ang aton nga DSWD amo ining Pantawid Pamilyang Pilipino program, ang aton nga assistance to individuals in crisis situation and even no ang aton nga social pensioner sa aton nga mga lolo kag lola may ara bala kita no or paano pagid naton ini Ardino mapabaskog kiti I'm sure madamo sa mga madamo no sa mga pigado o kung mga lolo kag lola nga gusto gid nga mangin kabahin sa sini nga mga programa. So ano pagid no ang obrahon naton para mas strengthen inino nga mga programs and other iba pa nga programs apart from this I've mentioned no paano naton ini pabaskogon. Tama ka dira Ma'am Grace no and I'm very happy na sa time ni Secretary Rex Gatchalian ginbutangan niya gid apelyido ang DSWD. Ako dugay naman may apelyido ang DSWD which is development. So kaya nga itong purpose naman is sa mga developmental program. So si purpose namon we need convergence to other program especially nga may dako kami nga target subong almost 50% or almost 175,000 diri sa Western Visayas ka beneficiary naton kinahanglan ini siya mag-graduate sa purpose by this year. So but siningon sini kinahanglan namon basigon ang among case management kinahanglan namon ipalapit sila sa atong lokal nga gobyerno tungod sa kilos unlad nga framework nga ginutuso sa aton opisina kabay pa no na mapalevel free nila naton ang ilang nga estado. And we're very happy no with the support sa among angels and red best especially mga purpose workers. They are trying their best no nga mapakita gid sa amon sa management at the same time at sa beneficiaryo ang case management patudtuod gid. So saludo gid ako ina sa ila.
by this end of the year, almost 174 or 75,000 beneficiary na mapag-graduate natin. Sa ato naman ng mga senior citizen, ang ato mga senior citizen subong, we're very happy na ang implementation ng 1,000 gapadayon. And isa na sa pagbago namon, ginatry din namon empower ang among local government unit kay Ma'am Grace. Ara na kami subong sa stage na 70% to 80% sa LGU, gina-transfer na namon ang pondo. Gusto niyo mapadasig sa local government unit ang pag-provide sa assistant sa ato nga mga senior citizens. So almost every quarter na hatag na namon ang pondo para sa mga local government. And we assure, no, at the year of this day, we conduct assessment na 100% namon ang mga local government within Western Visayas na ang pondo i-transfer na sila para ga-implementar na sa aton nga mga local government. Pero hindi lang kami dira mag-stop. We continue also to validate. We also to continue to provide assistance and technical assistance monitoring sa aton nga mga local government unit para ma-implement nila sa maayos ni programa. So may harapin kita, no, bago ang flagship program under the Marcos administration and under the leadership of Secretary Rex Gatchalian, ining walang gutom program, Philippine Food Stamp Program. So we're happy nga tungod sini sa programa, ang target sa bilog ng Pilipinas almost 1 million, no, household, and for the 2025 ginatry sa administration nga ma-serve ining 750, and diri sa Iloilo actually hindi kita target. Pero tungod sa buffer na target sa Negros Occidental, nagkaroon kita sa mga beneficiary diri sa Kabanwahanan sa bilog ng Western Visayas. And tungod sila, pagdayon ang ato nutrition, education session, kay inagapati kita ang walang gutom para ini sa mga food for. Doon sinigo natin mga food for families sa bilog natin ng Western Visayas. Matagaan na sila sa suplemento, especially tungod sa stunting na mga case natin, malnutrition. So kaya padayunan ini siya. So madamo ang gusto makipag-partner sinibiri. So we hope na ini mga initiative through sa other agency, partners natin, papadayon natin ang paghatag sa nutritional value and education sa aton nga mga pamuluyo diri sa Western Visayas. Yes. Ardino, speaking of sang walang gutom program or food stamp program naton, una kita nag-implement sa Negros Occidental and then Iloilo and Antique. So sa iban nga province, Ardi, may ara kita target na or nakaumpisa naman kita sa iban nga provinces? For 2025, no, ang target na natin is within Iloilo, Antique. Pero inilisinig ko ni Vapor lang sa target sa Negros Occidental as pilot. Pero by 2026, no, wala pa kami sa data sa ginauyatan, but possible ang mandate ni Secretary is to rate, no, ang tanan ng mga food for families all over Western Visayas. So kami subong gahulat, no, sa datos halin sa mga local government sa partner agency natin sa Philippine Statistical Authority, mga makompleto na supposed to be ang aton CBMS para mo nang basihan, no, sa aton gobyerno nasyonal para ma-implement ini ang mga ma-account. No? Sige natin ma-account, well-targeted ang aton natutuod nga mga poor families or ang food poor families sa Western Visayas para matagaan man natin sa intervention nga parin sini. We're excited, Ma'am Grace, and kaupod sa iyo sa media. We're so excited man nga tanan, no, halos ka sektor sa aton nabilong sa mga poor families, matagaan gid sa tanan nga serbisyo naton. Yes, actually, Ardy, ng isa-ina sa mga ginahulat-hulat sa ipan pagid naton nga mga makonsider kani naton nga food porn, no, sa other provinces sa Aklan, no, kag sa Capiz or sa Guimaras. So hopefully, no, matuman ini by the year 2026. Ardy, no, pag-abot naman, no, sa capacity kumbaga naton, no, sa aton nga mga empleyado dira sa DSWD, no, paano naton or ano, no, ang mga plano nimo nga naka-pipeline, no, para sa staff capacity building and at the same time, no, sa ilaman nga mental wellness? Oh, that's a very good question, no? Kahit sa mga workplace na itong subong, ang atong mga empleyado is very exhausted na gid, no? Yes. Especially sa mga targets na ginahatag na trabaho sa opisina. But ang management naman, wala kapabaya. Very active dira ang among HRMDD chief or among chief admin officer, si Sir Brian. Nagabuhat kami regularly, no? Actually, monthly, may ara kami nga mga mental and psychosocial activities para sa among mga empleyado. And ginatry namin, no, sa among polisiya, every time gani may capacity building, may kaakibat gid siya nga mental health and psychosocial support sa aton nga mga empleyado. We all know nga medyo exhausted ng amon nga mga staff sa mga conduct sa mga activity. Kaya may ginatawag kami, nagpa-contest pa na ganit namon every month ang tanan namon nga mga empleyado
may kami dira nga mga every ginagamit namon ang employees hours every 3 o'clock in the afternoon. So actually ga-hire kami sa mga massage, ga-hire kami sa mga nutritionista, ga-hire kami sa mga pwede ginamon na honor, no? Especially kung Father's Day or Mother's Day, na maserbihan ginamon ang mga empleyado sa DSWD. Yes. We're trying na transform ina siya kag magiging approved gyapon, no? Sang malasakit type and the same time excellent gihapon para maka-perform well sila as bearer man sang atong mga most vulnerable sectors. Yes. Manami gini na RD no kay sa ubra ninyo dira no sa DSWD no balaan nato kung ano kabugat especially no sa aton nga mga empleyado nga nag-work good sa field no, and it is good to know nga may ara kita no sang mental wellness program dira sa DSWD for our employees. I don't want to take much of your time pagid RD no. Siguro ano ang imo nga mamensahe no sa mga first anay imo nga mabiling nga mensahe no sa mga kliyente or mga beneficiaryo sa mga programa sang DSWD6? Sa liwat no sa mga pilo ko Ilonggo kag Gimaras nun, dalaan ko na lang Gimaras nun kay Yes. bilang halin ako sa Gimpras. Sa aton nga mga kliyente ang DSWD bukas gid ang amon nga opisina. Gusto namon gid magserbisyo para sa inyo. Panapit kamo sa opisina kung may ara kamo kinahanglan, ang amon nga mga social workers o mga development workers is ready gid magpamati sa aton, no? We have services no nga ready para sa inyo. Kung hindi man namon matatak na inyong serbisyo, may ara man kami nga mga referral systems. Ang importante kada barangay, kada komunidad, kag sa pagpusoon ninyo matatak gid ang serbisyo sang DSWD para sa inyo. Yes. RD Antis, ko ikaw pa ngayon sa mensahe mo sa mga empleyado, no? What will happen, no? Mag-support pagkikita gihapon diri sa Western Visayas, especially sa mga kauturan naton dito sa Negros Occidental nga affected sang kanlaon and other calamities as of now. Yes, that's a very good question. I need to update rin, no? Actually, ang atong team dito sa Negros Occidental being headed na no, sa atong NIR staff. Yes. Pero ang atong mga assets, ang atong resources, DSWD6 pagihapon ang nag-support. So from to time, ang atong dito subong nga mga community kitchen, ang atong Yes. subong command centers, gina-assist gihapon sa DSWD Field Office 6. So wag gihapon ipabayan ang atong mga kauturan nga biktima gihapon sa kanlaon. So siguro sa mga sulod nga adlaw tungod kompleto ng staffing sang NIR, padayon naman itong over ina ang klase sa mga asset kag ang kagamitan para mapadayon nila. Pero ari lang ang DSWD 6 to support sang atong sister region which is the Negros Island region. Yes, yes. Para at least mapadayon gihapon kag hindi mapautod no ang serbisyo amo nang nando sa amo ni Secretary Rex. Yes. And lastly, RD, ang imo nga mensahe sa mga empleyado naton sa DSWD Field Office 6. Sa akon nga mga kautod nga Angels in Red Vest, Ma'am Grace, tawag namon sila AVR, the Angels in Red Vest, no? Padayon naton nga suksokon ang Red Vest with pride and honor sa pagserbisyo to continue to work to transform no sa mga policy and lifelines ng aton nga mga Pilo Ilonggo. So let us continue serving with malasakit, affording with excellent and become hope bearers of our most vulnerable sectors. So together, let us remember, as responder, we build more compassionate and resilient future for our Pilo Ilonggos diri sa Western Visayas. Mayong hapon gid para sa atong tanan. Yes, with this RD no, madamo nga salamat sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. No, good luck sa imo no nga bag-o nga katungdanan bilang OIC Regional Director sa DSWD, and God bless you RD Joselito. Madamo kay nga salamat and maayong hapon sa imo. There you have it mga abiyano, si Sir Joselito Estembera, ang aton nga bag-o OIC Regional Director sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Sa mga pinakamabuot nato no nga nakilala nga empleyado sang gobyerno. Actually, no, during his appointment no, bilang Assistant Regional Director, mo gino ang lipay sa sinino nga pag-appoint ni Sir Joselito, and now, no, recently, bilang bago naton nga OIC Regional Director. So, we are looking forward, mga abeno, sa pagserbisyo, padayon nga pagserbisyo sang aton nga Angels in Red Vest.
with the leadership of Sir Joselito Estember. Ngayong hapon kay Ma'am Alma Estember, atin nato Information Officer sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Biglaw man kita sa pag-message kay Mama Alma. Sama sa pinakamabuot pag partner gini sila yung mga abyan nga mag-asawa. Para sa mga abyan sa Radyo Pilipinas, Launa 25 sa hapon. Mga abyan sa aton nga pagbalik istoryahan ta mga abyan kahapon as promised. Wala kita mga abyan kahapon naka-live due to technical issue man. Ato nakaupo ng aton nga 2021 Search for Outstanding COVID-19 Volunteer National Awardee kitigin launch recently mga abyan ang Search for Outstanding Volunteers kag Bayanihan Media Awards dira sa Central Philippine University. Isa ini mga abyan ka nationwide nga pag-search or pagpangita, pagkilala, paghatag padungog sa mga volunteers nato especially sa mga nagaubra during calamities or ano man mga aktibidad dira nga voluntaryo nga nagaubra nagahatag sa ila oras, and at the same time sa mga media practitioner naton ngati nagapalapnag sa nga pagboluntaryo pinaagi sa ilang pagbalita. So i-recognize mga abeno this year ang aton nga mga volunteers, individual and group. At the same time mga media practitioners natin. Kag isa mga abeno sa naghatag sa iyang testimonya during the national launching ang aton winners ng 2020. Dali mga abeno, gusto ko gid ipabati sa inyo ang iyang istorya sa buong hapon. Especially sa mga tutok sa aton nga Facebook Live. Istorya mga abyan sang aton nga National Award. Sang aton Volunteer National Award si Sir Darwin Tadi. Maloon naton mga abyan ang istorya ni Sir Darwin. Ano bala ang mga ginpang ubra niya during COVID-19 pandemic. Ibaloon naton ini mga abyan sa pagbalik naton diri sa programa Balita Sosyal. Ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit.
prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:31 sa hapon. Sa gihapon mga biyanag, pamatik mo sa programa Balita Sosyal, kag ako ang inyo alagad, Marian Grace Ereñata. As promised mga biyano, this time makaupod na naton ang ating ginkilala bilang Volunteer National Awardee at maghahatag mga biyano sa iyang testimonya pareho no sa iyaman nga pagpakigbahin sa iyang istorya during the national launching sa Search for Outstanding Volunteer and at the same time no sa Bayanihan Media Award. I believe mga biyano, yari na sa ating Zoom, mga ating bisita sa bunga hapon, si Sir Darwin Tadifa. Sir Darwin, maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayad nga gabi, Marian. Mayad nga gabi. Sorry. Mayad nga hapon sa tagpalamati sa atong balita sosyal. Yes. Thank you so much, Sir Darwin, no, for saying yes. No? Kahapon patani kita no, mag-aum na diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, but due to some technical difficulties or errors man, no, wala kita kahapon naka-air no sang imo nga istorya, and I'm so glad bangod nga ti free ikaw subong nga Lunes para nga makaupod diri sa amon no, sa amon nga programa. Sige, una sa tanan Sir Darwin, no, pwede mo bala mapakilala no ang imo kaugalingon sa aton nga mga tagpalamati taga-diin bala si Sir Darwin, no, and currently ano ang or diin ikaw nagaubra subong Sir Darwin? Okay. So sa liwat mayad nga hapon sa tanan. Ako si Darwin Tagaro Tadipa kang Banwa kang Ubungan. Bali ako ay alternative learning system teacher kang amin man nga Banwa, and at the same time ako ang founder kag advisor kang Bagyaw o Delivery of Assistance and Guidance for the Young Minds Advancement and Welfare sa Barangay San Jose, Ubungan, Iloilo. Yes. Bali sir, currently no als teacher ikaw. So diin ikaw naga-teach dira sa Banwa sang Tubungan gid? Actually, being an ALS teacher, ang aming ginatuluan is sa mga kabaranggayan gid sa kabaranggayan sa aming nga Banwa. Mm-hmm. So, basically yan, magatulo kami sa mga isa sa mga nabukid nga bahin kang Tubungan, and at the same time iban man sa mga 48 barangays ang amin nga ginatuluan.
Yes. Sir Darwin, no, hindi ini bago ang pangalan ni mo bangod sa 2022 kung hindi ako magsala naging regional winner man ikaw sa atong nga civil service ang search for government employees nato no diri sa Western Visayas, and sa 2021 when the world no expected us nga magpabilin sa aton nga balay no because sang threat man sa COVID-19 pandemic, ikaw kag ang imo nga team ya ginahuman ini no ang Dagyaw. So tell us about Dagyaw, Sir Darwin. Actually, in 2020, amo dya ang most challenging journey kanakin bilang isa ka volunteer worker kang banwa kang tubungan natukod ang Dagyaw kang April 2024 at April 24, 2020. Kag amo didra ang kasalangan gaano gid ang pandemic. Yes. So it stands for Delivery of Assistance and Guidance for the Young Minds Advancement in Welfare. Kag ang Dagyaw mismo hintukod gid sa aming barangay, sa barangay San Jose, Tubungan, Iloilo. So that time, di ba la, hindi makita kadwa. Yes, So nag-decide kami, especially kang aming mga pamatanon sa barangay, kag sa darwagid ka mga matuton nga mga kasinaryo with Rosalia Tabacolde and Ma'am Pitsy Tanalgo, ang pagtukod gid kang amon nga pag-uli gid ko sa pumuluyo is mga senior citizen lamang. Pero because nga gusto mo na magbuligan mga kabataan, so natukod ang Dagyaw. Sir Darwin, bali during this Dagyaw, no, makita natin sa aton nga live, no, nag-face mask, baka mo diri, no, during sang inyo man nga pag-ubra sa community. So, bali, ginatudloan naton ang kabataan and even mga tigulang. Ano ang ginatudlo naton sa ila, Sir Darwin? Actually, natukod naman ang Dagyaw kag may mantra kami. Kay man, syempre, dura makita tibrahan sa pandemic, kag manan-manamin nga sa ating barangay, hindi ka man kahalin dyan. So, nakita namin mamayan na kumbaga hindi ka kahalin, safe man kami. So, gisunod lang namin ang health protocols. Kag nagano kami kang amin na advokasya, especially ang volunteerismo nga pagtudlo. Kag ang amin din nga, una nga mantra, amin nga mantra sa Dagyaw is bulig sa kabataan. So, dasan may objective kami nga sa akong man kang bulig kang kabataan, na una is buligan ang literasiya kag mga ginikanan. Ikadua, suma kag arithmetic tutukan. Sunod, kabataan, voluntaryo nga magatudlo. Kag ang ikaapat, amo ang basa nga may paghango tawan atensyon. So, both sila yan, ang focus din kang among Dagyaw that time during the pandemic, kay wala di kabalik sa pagtuon ang mga kabataan is literacy. Mamirian. Yes. Sir, ini ginaubra nyo lang yang wala ka mong ginabaton nga sweldo, no? Kung anything nga expected, no? Halin sa barangay o kung sa Department of Education man. But ano ang reason ni mo, Sir Darwin, no? Nga ginaubra mo ini? Nga may ara ikaw, no? Sang imo nga, or may ara ikaw sa imo tagipusoon sa pagboluntaryo. Nga may choice ikaw nga hindi ini pag-ubrahon. Nga agin ubra mo ini, nga agin tukod mo ang Dagyaw. Yes, kung isipon man, may choice ka na hindi pag-ubarahon. Pero being public servant man, kag isa man ka manunudlo, natubo man sa aking tagipusoon, especially man sa akong mahina, nga bisan sa barangay ko lang kung makatao kita bulig, especially sa pagtuon ka ating mga bata. Actually, ma'am, nag-start kami lang as a volunteer namin. Nag-start kami with 17 kabataan guro volunteers. Kagdason, ang aming mga learners na ginutubuan sa barangay 54 Kabilog, ang mga preschoolers, then grade 1 to grade 6. Pero sir, di ka mo nakakuha sang materials ninyo nga ginatudlo during pandemic? Ang mga materials, una, this, ang ginimo namin nga tatlo, with Rosalie and Ma'am Pitsy Tanalgo, nag-top kami gid-una ka mga professionals namin sa barangay namin. Kay man namin sandagit ang makabulig ang bahol, especially sa San Jose, yung top namin mga professionals, financial support, diba? Pinalo kami financial supports, then nag-think kami kang mga reading materials.
syempre alternative learning system teacher ako. May mga reading materials kami for basic literacy program. So maragin pang print naman. Then we have our mga internet man. So nakanita kami ka mga reading materials man nga angkop man sa mga kabataan natin. Pero sir, wala ikaw nakulbaan kiti pandemic that time, no? Wala ikaw nakulbaan nga magbuha ikaw sa balay nimo mag-teach, no? Nga matapikan ikaw sa COVID-19. Yes, ma'am. O isipon, gabi nagtubog man ang kahadlot ka namin. Pero sang ginambal natin, di ba, hindi man kita makahalin sa ating mga panpalay. So, syempre, ang San Jose is isa man sa rayo nga barangay sa siyudad kang Iloilo. So, kampante man kami sa amin nga lugar. Hindi man mag-ano ang COVID. Kaya syempre, ang mga, di ba, that time, hindi man makahalin ang mga tao sa panmalay mag-usapan na, kundi dyan sa barangay. So, siguro pa na namin ang strong determination man namin, at the same time, compassion, na mabumigan kitang mga kabataan. Kaya syempre, kung isipon, di naman, wara-wara, di ba? Stop with. Kadasan po, wala man kami tigin na, especially with my volunteers, especially with our professionals, wala man kami ti-obrahon. Syempre, manok-nok lang kami dyan sa amin pangmalay, di ba? Paano kami with that pandemic, di ba? Sa mura. At least kinaubra ninyo sir ang inyong best no nga to do something even no ang mga tao yayara sa ila panimalay ginakulbaan kamo yan no kumbaga ginapangisugan ninyo inino kag ginaubra ninyo no ang pagtudlo sa aton man nga kabataan dira no sa inyong barangay. Sir, after 5 years no nga gitukod ining Dagyaw no di inasubong ang Dagyaw, ano na ang mga innovations sa idalom no sang Dagyaw? Actually, gani, hindi man ako nag-expectar na ang Dagyaw mag-lawid for 5 years. Actually, kang April 2025, it is our 5th year. Kag ang mga inobasyon namin, nag-duro pagit. So we started in 2020, so we launched our first program, ang Dagyaw Basa, or Dagyaw through Barangay Advocacy in Sustaining ABCs. So, mura ang house-to-house campaign namin, pero hindi lang kami nagtudlo with literacy, with reading and arithmetic. Nagtudlo man kami ka COVID-19 awareness sa ating mga kabataan, and at the same time, dyan natubo ang ating mga kabataang guru volunteers, ang mga teacher nanay, na may mga teacher nanay tatay kami, nga nagtudlo sa panmalay, and at the same time, dyan man ang nagtubo ang voluntary sa pagtudlo sa tagsa kapalimalay. So in 2021, nagbagyaw eskwela kami, started rin ang mga modules ng ating kabataan. So we tap naman kang sangguni ang kabataan mamilyan na mag-tutor, mag-guide sa mga modules ng ating mga learners. Yes. Then in 2021 again, siguro gusto mo naman i-expand ang Dagyaw. So nagtudlo kami sa alternative learning system with our volunteers. So nagpabarangay naman kami. Gintap ko lang mga barangays, mga SKs, mga youth na buligan ang mga out of school youth natin para magpadayon sa pag-eskwela ang mga adults natin. In 2022, nag-umpisa rin kami magwa with our Dagyaw Pamatanon. So gintayin naman namin ang mga kabataan in peace literacy. Then in 2023, we have our Dagyaw Duagan. So we focus in bringing color and character and learning through our coloring books. Kag in 2024, we have our Dagyaw Tinaga, wherein we tuduan naman ng kabataan to write, to recite poems, kag mabos ng andang confidence. Kag sa tulad nga tuig this year, we have our Dagyaw Tipong Ramo. So we focus in our environment naman. Grabe sir, no, every year no, nag-innovate kita kung baga lain-lain ang gina-focusan natin. Sa 2026, may ara na kita idea kung ano ang ipatuwa natin Sir Darwin or still no, nag-brainstorm pa kita as of now? As of now, ma'am, wala pagit. So we focus sa aming bago naman ka advocacy ang Dagyaw Tipong Ramo because we want to support ang program ng ating LGU with our mayor, Mayor Roquito Gitaksagon,
about sa problema namin sa basura, especially plastics. So, amo ra ang focus namin with Eco Daguiao Pasko Yes. sa mga learners. Sir, after being named no bilang Volunteer National Awardee sa 2021, ano na ang nagbago sa imong kaugalingon no matapos ikaw nga ginkilala sa 2021? Kung sa pagbago, Rako, pero ang isa lang gid is ang gid ang nagapadayon paghihapon gid ang commitment ko to serve the community. Kay man award is only an award pagkatapos kara parte lang ra kami pero ang nagtao gid na pagbago gid sa akong kabuhi is dapat hindi kita mag-untat sa pagbulig kag sa pagserbisyo, especially sa mga kamatanan kay we know ang mga kabataan amo ang paglaom ng ating puso, di ba? Oo. Sir, ano ang kumbaga no ano buot silingon para sa imo no sang sini nga pagkilala sa imo no bilang Volunteer National Awardee naton and bilang regional winner man sang aton nga CSC Region 6. Ano kumbaga no ang buot silingon ni para sa imo bilang isa man ka civil servant? Okay, as a civil servant, ang buot silingin ka dyan never stop give yourselves to others. So dapat hindi ka mag-untat sa pagtao kang imong bulig. Kay I know pareho kang Daguiao, nag-start kami sa wala man ti kwarta, wala man ti connection, wala man ti budget, wala man ti naming opisina. Pero kung bisang time mo lang itao mo, magabunga gid mamit yan. Yes. Sir Darwin, no, sa mga nagapamati na subong no nga hapon no nga mga individual no, ano ang imo mahatag kumbaga no nga tips para sa ila no? Paano mo sila iingganyo nga mag-volunteer man no sa ilang nga komunidad? So una gipis ang sa mga gusto maging voluntaryo ang itong hambal kong una, it is not with the money ang pag-umpisahan mo, bisang time lang. Kaya we guide and we encourage each other. Pag-ilib din natin ang acronym na volunteer. Diba, una is V stands for the voice for the voiceless. So dapat we speak para sa man unheard. Second is be optimism. O is optimism in action. So we turn hope into service. Then L is we need to love in service. So we give, not because we must, but we care to others. Then, we should be unshakable commitment. So, uran man o kung mainit, we show up. Then, N, nurturing spirit. We support, we mentor, and we guide with compassion. And T, time given freely. So, no time is wasted. So, we need to give with a purpose. And E, we empower others. So, we build confidence. We make other or not to be dependents. And E, we have to have endless energy. Yes. Kung tired kita, tuod tired kita ma'am, but we never defeated, and R is the real difference maker because we the volunteers don't wait to change, we become the change. So amo lang always ko hinahambal sa mga outing ng mga kabataan guru volunteer. Yes. Nami sir no nga we don't wait no nga for change but we are doing something para nga kita no ang mangin change sa aton nga komunidad. Sir Darwin, ang imo nga pag-inganyo sa mga tagparamati naton nga mag-join sa search for outstanding volunteers no, ano ang imo nga mensahe sa ila no, and i-invite mo sila Sir Darwin para nga mag-intra sa siniman nga search naton for this year. Sa tanan nga mga kabataan, we have our youth mamerian, di ba? O sa ating mga adults nga may mga advocacy, especially in volunteerism, ginaagdagid namin kamo to join the search for outstanding volunteer. So, kamo to, we are here and for transformation for our volunteers. So, kung gusto nyo mag-join, hindi ka mapagkatahap, and welcome to Butanan to participate in the event. Yes. With this, Sir Darwin, or basi may ara ikaw luyag i-shout out dira no, take this time nga pasalamatan man sila o kung i-mention sila subong nga tinion Sir Darwin. So yesterday, Ma'am Elian,
We have our Tipon Ramo, the Tipon Ramo, and we conducted our Batang Nutrihenyo and Nutripat project presentation. So we have also our Bagyo Tipon Ramo weighing with our lead facilitator, our SK Chairman, BBN Tamoy, Lisha K. Tababa, and Stephanie Monserrate, with our President, Kristen Pearl Padilla. Actually, I'm happy man nga nagapadayon man ang Bagyaw because of our local government unit, Mamerian, led by our municipal mayor, Tito Tapsagon, kag naging sustainable job because of the ordinance naging pasa man kaaman nga barangay. Ito po ng Barangay Wenceslao Tabsing, or ordinance number 2024-01 nga institutionalizing Bagyaw. Kaya actually every year may budget na para sa pagpasanyog ng abo dyan na programa. Kaya yun anuman, yun inuan man ang resolution ng ating sangguniang bayan members, lead kang ating Vice Mayor Leo Cesar Taipen. It is resolution number 2024-369 para na bisan paano kag natapos naman ang or kung sa diin na mapadpad ng panahon, ang Bagyaw magkapabilib sa tagsa-tagsa, especially sa among banwa at sa among barangay. Yes, and madamo nga salamat Sir Darwin sa pag-share sa siningang mga information diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo Mayor Tribe Increaser no kag kabay pa no madamo pagid sa mga kauturan nato nga nagapamati subong nga hapon no nga ma-inspire no sa imo nga istorya no sa pag voluntaryo no kag kabay pa Sir Darwin no magapadayon ikaw sa pagserbisyo sa aton pagid nga komunidad para nga madamo pagid ikaw no nga matandog no nga balatsyagon and at the same time no nga puturos ang aton nga pamatanon. Madamo nga salamat Sir Darwin sa time nga ginatag mo subong sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo and looking forward magakita na kita diri no around Iloilo. Madamo nga salamat Sir Darwin kag maayong hapon sa imo. Thank you, ma'am. There you have it mga abyano, si Sir Darwin Tadifa ang ato nga 2021 Search for Outstanding COVID-19 Volunteer National Awardee sa iya no nga pakigbahin sang iyaman nga istorya. Congratulations kay Sir Darwin. Kabay pa nga madamo. Pag ito ang kaangay ni Sir Darwin. Nawala yan nung nag-after sa award, recognition o kung sa kwarta, ang pagboluntaryo no, amugid ang iyayang pinapaminsan no, kag nakatatak sa iya nga tagipuso. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:51 p.m. Wala na kita sa nabiling nga oras sa ato nga pagpangalaki. Sa liwa, thank you kay Sir Joselito Estembre. Kay Ma'am Teresa Ferli-Ligastino sa DSWD6, madamo man nga salamat. Ano nga malabot naton si RD dito Estembre sa DSWD6. Thank you man kay Sir Darwin Tadi. Wala nato nakaulit. At syempre sa mga nakatutok subong nga hapon, madamo gid nga salamat sa inyo. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio. Vermo Aventura sa among transmitter. Sir Jeffrey Bitita. Ako na lang gid mga abyan si Marian Grace Aranyan. At ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpa Sa pagsusuri